Hi, good morning po sa inyong lahat. Ayan, Friday na naman. Napakabilis ng panahon, ngunit kayon pa man, patuloy na tumutok sa ministry, si Jesus ang kasama. Maraming mapupulot na aral, maraming matutunan, mababago ang inyong buhay kung ilalagay sa puso at isipan ang salita ng Diyos. Ito po si Pastor Sunny de la Peña na nagsasabing, Sunny ang umaga. What can make me whole again?
Salamat po sa awit na napakinggan. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa awit na napakinggan ng Panginoon. Ngayon po ay panahon ng Lenten season o Quaresma o God. Aming inaalala ang paghihirap ng aming Panginoong Jesucristo upang iligtas kami sa kasalanan ng Panginoon. Lord, patubayan mo ang iyong abang lingkod sa umagang ito upang sa gayon, ang iyong mga salita ay maihayag mula sa aking bibig, ngunit ikaw ang siyang patuloy na naglalagay nito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Our topic today ay yung tinatawag na Are you washed in the blood of the Lamb? Our text from Revelation 7:13-14 NIV. Then one of the elders asked me, these in white robes, who are they and where did they come from? I answered, Sir, you know. And he said, These are they who have come out of great tribulation. They have washed the robes and made them white in the blood of the Lamb. Sa Tagalog po, tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti? Saan sila nanggaling? Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ay siyang kukupkup sa kanila. Ang topic natin ay tungkol sa isang hymn na magandang mapakinggan at makapupulot ng mainam na aral sa buhay. Sabi doon po sa chorus, Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Chorus po yun, pero hindi natin masyadong kabisado, pero kinantayan kanina. Are you washed in the blood? Is a Christian hymn written in 1878 in Ohio by Eliza Hoffman, a Presbyterian minister from Pennsylvania. It was first published in Spiritual Songs for Gospel Meetings and Sunday School. The song became a marching song for the Salvation Army. The song contains many Bible references and allusions, including two. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. From Revelation 7:14, the song has been recorded by many notable recording artists, including Johnny Cash, Alan Jackson, Randy Travis, the Levine Brothers, and Ernest Stoneman's Dixie Mountaineers in the Bristol session in 1927. It can be heard in the Paul Scudder film, First Reform, as well as the video game Wasteland 3 under the name Blood of the Lamb. We learn two things about these worshipers. They have come out the great tribulation, and they have been cleansed by the blood of the Lamb. Let us explore this. So we have reflection about this great tribulation. Ang kapighatian ay isa sa mga pangunahing elemento ng timeline para sa mga interpreter ng Apokalipsis or pahayag. Kung ikaw ay pre-tribulation, nangangahulugan iyon na naniniwala ka na babalik si Jesus bago ang Great Tribulation, o baka ikaw ay mid-tribulation or post-tribulation. Hindi ko na i-discuss ang kontrobersyang ito because nasa devotion mood po tayo, hindi exegetical. Yan. But let's look further. The phrase Great Tribulation
great ordeal is two words. Megas means great and lipsis literary pressing or pressure. In the New Testament, trouble that inflicts distress, oppression, affliction, tribulation. We see periods of tribulation in several places in the New Testament. Jesus speaks on of this. Perhaps this period that tribulation refers to. Then there will be great tribulations, such as has not been from the beginning of the world until now. No, and never will be. Matthew 24, verse 21. The churches, when the book of Revelation is written, are going through tribulation in the form of persecution. Revelation 9, chapter 1, verse 9, chapter 2, verse 9 and 10. So brothers and sisters, ang ilang mga panahon na binanggit sa pahayag ay nasasangkot ng matinding pag-uusig para sa simbahan sa partikular na 3 kalahating taon sa panahon na binanggit sa Apocalypse 11. At sa ibang lugar ay isang panahon na kung kailan pinahahayag ng simbahan ang ebanghelyo habang pinag-uusig. Ito ang panahon kung saan ang dragon ay nakipagdigma laban sa iglesia. Apocalypse or pahayag 11:7, chapter 12, verse 17. At tila nagwagi dito. Yan marahil ang malaking kapighatian na tinutukoy ng ating mga talata. Isang panahon kung saan mayroong napakaraming martir sa langit na naghihintay sa wakas ng lahat ng bagay. Yan. Pahayag 6:11. Maaring ito ay ang parehong grupo na nakikita natin sa ating mensahe. Was in the blood of the Lamb. Revelation 7:14. These are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Yun nga sa Revelation 7:14 yan. Ngayon, brothers and sisters, nakikita natin ang isang kakaiba ng mga damit na pinaputi pagkatapos hugasan ng dugo. Ito ay malinaw na simboliko sa halip na literal. Nakikita natin ang pahiwatig nito sa huling kabanata ng Apokalipsis. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city by the gates. Revelation 22, verse 14. So brothers and sisters, ano ang ibig sabihin ng washing one's robe? Ito ba isang uri ng gawang katwiran? Parang hindi naman. Marahil ito ay isang metaphor ng pagsisisi. Na pagtanto ng mga tao na sila ay mga makasalanan na sinasagisag ng maruruming kasuotan. Kaya't nakahanap sila ng paraan upang linisin ang kanilang sarili. Ang kanilang mga kasuotan sa pamamagitan ng paghuhugas siguro hindi paglalaban, sa Ephesians 5:26-27, Zacarias 13, Ang pagsisisi ay paghahanap ng kaligtasan ay hindi mga gawa sa diwa ng mga Pariseo. Iba pa yung mga theology ng Pariseo noong time na yun. Kailangan yung sa gawa, parang doon sila maliligtas. Salip ang mga ito ay bunga ng pananampalataya kay Jesus. By faith in Jesus Christ, brothers and sisters, we will be saved. Ang kapansin-pansin sa mensaheng ito ay hindi ang idea ng paghuhugas na literal na bubuhusan upang linisin mula sa kasalanan. Ngunit ang paghuhugas sa dugo ay upang pumuti. Binibigyan din dito ang punto ng dugong ibinuhos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ating makasalanan. Ay kanyang linisin tayo mula sa kasalanan at gawing matuwid tayo sa mata ng Diyos.
sa gisag ng puting damit, damit ng katwiran. So yung pananampalataya ang siyang nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng dugong itinigis ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Brothers and sisters, are you washed in the blood? Ang sagot natin, we are washed in the blood of Jesus Christ. Amen. Tanging doon tayo hinugasan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang pamagat noon, are you washed with the blood of Jesus Christ, or the Lamb. So brothers and sisters, yan, tayo po ay bumabati, shout out sa lahat na may birthday at wedding anniversary. Yan. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapangyarihan sa lahat, aking dinadalangin ang mga nanonood, nakikinig, nawa ang mga salita mo, God, na are you washed in the blood of the Lamb ay tumimo sa puso isipan ng bawat isa, o Panginoon, para magamit nila sa kanilang buhay sa pang-araw-araw nilang paglalakbay sa daigdig na ito. Gayon din, Lord, ang hindi dinadalangin, mga nagdaraos ng may kaarawan, mula ngayong Friday hanggang Sunday, gayon din ang may mga wedding anniversary, O God. Hallelujah, praise your name. Patuloy na bigyan mo sila, biyayaan ng mahabang buhay at mahabang pagsasama yung mga nagdaraos ng wedding anniversary. At ikaw, Lord, ang gumabay sa kanila sa pang-araw-araw nilang buhay, aming Panginoong Yesus. At naway buhos mo ang mayamang pagpapala sa aming lahat, in spiritual and material, O God, upang kami maging matatag, matibay sa pagharap sa mga pagsubok sa aming buhay, at gawin kaming alulod ng pagpapala bilang ilaw at asin ng sanlibutan ito. In Jesus' name, I pray. Amen. So yun, brothers and sisters in Christ, pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik tayo sa susunod na Friday. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Sunny de la Peña, na nagsasabing, laging sunny ang umaga. Si Jesus ang kasama, kaya laging masaya. I love you all. Bye-bye.